Malapit nang mapaso ang order mo. Faye. Nagde-deliver ako ngayon ng pagkain. May isa pa akong order na malapit nang mali. Mamaya na lang tayo mag-usap, okay? Miss pa. Wang Jiabao, huwag mo akong ganyanin. Gusto mo na namang umiwas. Tanong ko sa'yo, yung unit na may 3 kuwarto na pinag-usapan natin, kung hindi tayo kumilos agad, mabebenta na yan sa iba. Tsaka yung kotse, lahat ng mga kaibigan kong babae, may kani-kaniyang sasakyan. Ako, kapag lalabas, kailangan pang sumiksik sa bus. Nakakakahiya naman. Faye. Talagang malalate na ang order ko. Kapag na-late ito, siguradong magrereklamo ang customer. Mababawasan ang kita ko. Mamaya na lang tayo mag-usap, okay? Hindi okay? Hindi okay. Hindi pa ako tapos magsalita. Gusto mo nang magpatong ng telepono. Tsaka, sabi ng nanay ko, mababa na ang 500,000 para sa dowry. Yung kapitbahay namin, si Xiao Rui. Ano, nadulas? Serves you right. Kung may kakayahan ka lang, hindi ka gaganap ng food delivery sa gabi. Kung wala kang maibigay sa mga to, kalimutan na lang ang pagpapakasal. Hello? Anong hello? Bakit ang tagal ng delivery mo? Anong ginagawa mo? Pasensya na. Naaksidente ako sa daan. Dadalhin ko na lang agad sa'yo. Naaksidente pa? Palusot lang yan. Huwag mo nang dalhin, wala na akong gana. Maghintay ka ng bad review. Hello? Mahal, kamakailan lang, naengganyo ako sa isang kwintas. Gusto ko talaga, medyo mahal lang. Bilhin mo ang gusto mo. Magkano ba? Ibibigay ko sa'yo? Mahal, ikaw talaga ang pinakamabuti. Chen, tignan mo, ang Fei natin ay napakatigas ng ulo. Kanino ba siya gusto? Buong puso't mata niya ay para sa'yo lang. Oo, naniniwala ako sa tadhana. Ikaw at ako ay tinadhana. Hindi ako magpapakasal sa iba, ikaw lang. Fei, sundin mo ang may talino. Maghanap ng magandang araw. Magbigay muna ng kasalukuyan. Ay, hindi urgent. Ang pagpapakasal ay mangyayari sooner or later. Fei, kung magbibigay ka sa akin ng anak na lalaki, mas mabuti pa. Pagdating ng panahon, bibigyan ko ng double ang kasalukuyan. Ano? Sino kayo? Kilala mo ba ako? Ang babaeng nasa litratong ito, kilala mo ba? Wang Jiabao. Ang tao sa litratong ito, kilala mo ba? Ha? Wang Jiabao. Hindi ba ito ang litrato ko at ni Mama? Paano ninyo nakuha ito? Hoy! Ano ba? Hoy! Aray! Anong ginagawa ninyo? Oy. Anong ginagawa ninyo? Mali ang nahuli ninyo, di ba? Isang ordinaryong empleyado lang ako sa isang kumpanya. Ilang libong piso lang ang sinasahod ko kada buwan. Wala akong kotse, bahay, o ipon. Ni hindi ko pa nga naipon ang pambayad sa bigay kaya. Binlock na nga ako ng nobya ko. Ang hirap-hirap magpakasal. Pare, nakakita ka na ba ng katulad ko? Napakawalang puso ninyo. Tapos ka na ba? At sinong nagsabing kukidnapin ka namin? Ang sama naman ng ugali ninyo. Tapos ka na? At sino naman ang nagsabing kukidnapin ka namin? Hindi ako kukidnapin? Hindi ninyo ako kukidnapin? Ano ba ang ginagawa ninyo? Wala akong kinalaman sa inyo. Umiiyak ka ng umiiyak. Hindi pa ako nakakapagpakilala. Ako si Shen Yu. Sekretarya ako ng chairman ng Nancheng Group. Ang paghahanap sa iyo ay utos sa akin ni Chairman Yu. Ikaw ang nawawalang apo ni Chairman Yu. Matagal ka nang hinahanap ni Chairman Yu. Narito kami para dalhin ka sa kanya. Si Yu Zhengsheng, yung chairman ng Nanfang Group, ang bilyonaryo, hinahanap niya ako. Ano ang kailangan niya sa akin? Ikaw ang nawawalang apo ni Chairman Yu. Matagal ka nang hinahanap ni Chairman Yu. Narito kami para dalhin ka sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na hinahanap ako ni Chairman Yu para magmana ng bilyon-bilyong yaman niya.
Bigla na lang akong magiging batang presidente? Bakit ako pa ang niloloko ninyo? Ako pa talaga ang pinili ninyo? Ang pangit naman ng pag-arte ninyo. Wang Jiabao. Ang relos na suot mo, hindi sa iyo yan, di ba? Kahit medyo luma na ang modelong yan, ang halaga nito ay hindi kayang bilhin ng kita mo ngayon. Ito bang relos? Ito ang naiwan sa akin ng nanay ko bago siya umalis. Huwag ninyo itong pakialaman. Wang Jiabao. Ang ina mo ba ay si Wang Yuero? Ang relos na ito ay galing sa ama mo na hindi mo pa nakikita. Ang relos na yan sa kamay mo, sa totoo lang, galing yan sa tatay mo na hindi mo pa nakikilala. Umuwi muna kayo. Mukhang marami ka nga talagang hindi alam. Ang nanay mo, si Wang Yuero, di ba? Sa totoo lang, apelido ng nanay mo ang gamit mo. Ang tatay mo ay si Yu Anyang. Siyang nag-iisang anak ng aming chairman. Noong mga panahong iyon, nakilala ng tatay mo ang nanay mo. Dahil natatakot siyang magdulot ng pressure ang malaking agwat ng kanilang estado sa buhay, at natatakot din siyang hadlangan ng pamilya ang relasyon nila, baka kung anuman ang mangyari. Kaya't itinago ng tatay mo ang tunay niyang pagkatao sa nanay mo. Nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para sabihin sa nanay mo ang totoo. Parang teleserye talaga. Nang maglaon, dahil sa isang aksidente sa sasakyan, pumanaw ang tatay mo. Sa panahong iyon, malamang buntis na ang nanay mo. Balak sana ng tatay mo na samantalahin ang pagkakataong iyon para isama ang nanay mo pabalik sa pamilya Yu. Ngunit dahil din sa aksidenteng iyon, naiwan kayong mag-ina. Dahil simula nang ipinanganak ka, apelido ng nanay mo ang gamit mo, kaya't hindi alam ni Chairman Yu ang pag-iral mo. Noong bata ako, sinasabi ng mga kalaro kong walang ama ang tatay ko. Tuwing umiiyak ako, tinatanong ang nanay ko. Ang palaging sagot niya sa akin, may tatay ako, wala lang siya ngayon. Nasa malayong lugar na. Lagi akong pinapayuhan ng mga kapitbahay ang nanay ko na hanapin ang pamilya ng tatay ko at ipadala ako roon. Pagkat may pasanin siyang dala, mahirapan siyang mag-asawa. Pero hindi talaga nag-asawa ulit ang nanay ko. 5 taon na ang nakalipas. Pumanaw ang nanay ko. Bago pumanaw ang nanay ko, ibinigay niya sa akin ang relos na ito. Nawalan ng anak ang matandang Yu. Bigla na lang bumagsak ang katawan niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya makabangon sa sakit ng pagkawala ng anak. Sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, nalaman ni Chairman Yu na may kasintahan ang anak niya. Kaya't pinasuri niya ng mabuti. At saka lang niya nalaman ang tungkol sa iyo. Maniwala ka man o hindi. Sumama ka na lang sa akin para tingnan natin. Malalaman mo kung totoo o hindi. Tulad ng sinabi mo, ano pa bang mapapala ko sa pagloloko sa iyo? Hoy, tama nga yan. Pero kailangan bang saktan mo ako ng ganyan? Sige, kung totoo nga ito, kahit papaano may pamilya pa rin ako sa mundong ito. Ang huli na ng oras ngayon. Hindi na kita dadalhin para makilala si Jiyu. Masama ang pakiramdam niya at hindi maganda kung mabibigla siya. Susunduin kita bukas ng umaga. Oo nga pala. Hindi pwede bukas ng umaga. Hindi talaga pwede. Bukas ng umaga? Kung hindi na ako papasok, tatanggalin ako ng aking amo. Huwag kang mag-alala tungkol sa leave mo. Ako na ang magpapaalam para sa'yo. At saka, ang trabahong ito. Wala nang gaanong saysay para sa'yo. Sabihin ko sa'yo, huwag kang tatakas. Kung madidismaya si Yu, malaking problema ang aabutin mo. Siya, alam ko na. Ang ganda-ganda naman ng itsura. Bakit ang sungit-sungit? Tuloy po. Apo ko? Matanda. Apo agad ang tawag sa akin. Bastos ba yon? Yu, wag po kayong masyadong ma-excite. Wag masyado. Baka nagkakamali kayo. Hindi, tama to. Tama to. Yung mga mata, yung matangos na ilong, katanglad ng itsura ko nung bata ako. Xiao Yue, ano sa tingin mo? Kamukha ba? Kamukha nga, talagang kamukha. Yu, huwag ninyong kalimutan. Sabi ng doktor, huwag masyadong magpa-stress. Kailangang alagaan ang kalusugan. Apo, Yu, pwede po ba ninyo akong tawaging Wang Jiabao? O kaya Jiabao na lang? Medyo nakakaasiwa po kasi yung pagtawag ninyong apo. tama? Tama nga? Jiabao, nitong mga nakaraang taon, napakahirap para sa iyo at sa nanay mo. Kasalanan din ni Yusi. Ngayon lang kayo natagpuan. Yu,
Pagamat masayang masaya ako sa balitang ito at nabigla rin ako, pero hindi pa po ito nakumpirma. Maaaring may pagkakamali sa proseso. Mas mabuti pong kumpirmahin ninyo ulit. Tingnan ninyo ang relos niya. Relos. Walang duda. Walang duda. Binili ko ang relos na ito para sa tatay mo bilang regalo nang umuwi siya mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Noon, sobrang gusto ito ng tatay mo. Nang may nangyari sa kanya, hindi namin ito matagpuan. Malamang, ibinigay niya ito sa nanay mo. Jiabao, naiintindihan ko ang pag-aalala mo dahil pinahanap ko kay Shen Yue na hanapin kayo. Ibig sabihin, handa na ako ng lubusan. Shen Yue. Pagkatapos, ipapadala ko kay Shen Yu ang sample na ito para sa pagsusuri, para sa DNA test. At pagkatapos, ay maaari na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Gusto kong ipaalam sa lahat na ako, si Yu Zhengsheng, hindi mag-iisa sa pagtanda. May apo ako! Jiabao, ang kontratang ito para sa pagmamana ng shares kapag lumabas na ang resulta ng DNA test. Ipapahayag ko sa Board of Directors na ikaw ang magiging tagapagmana ng Nancheng Group. ₱5 milyon. Bilyon. Tama. Ito lang ang assets ng kumpanya. Mayroon pa akong mga painting, antigo, at mga ari-arian. Lahat ng ito ay sa iyo. Ako. Sa hinaharap, lahat ng ito ay magiging sa iyo. Salamat ha. Salamat, Ekin B. Pero napakalaki naman ng pangyayaring ito. Ekin na ba? Kin na ba? Pero napakalaki naman ng pangyayaring ito. Hanggang ngayon, para akong nananaginip. Talagang parang panaginip. Pwede po bang pauwiin muna ako para pag-isipan ito? Pwede po bang pauwiin muna ako para pag-isipan? Ito. Wang Jiabao, huwag kang masyadong maarte. Alam mo ba kung gaano katagal naghintay ang chairman para sa araw na ito? Matanda na siya at hindi na rin maganda ang pangangatawan niya. Dahil lang sa alam niyang darating ka ROW kagabi, hindi siya nakatulog ng buong gabi. Huwag ka talagang masyadong magpakalabis. Huwag talagang masyadong magpakalabis, Kin B. Huwag talagang masyadong magpakalabis, Kin B. ROY. Shen Yue, huwag kang magmadali. Huwag magmadali. Hindi kasalanan ni Jiabao ang bagay na ito. Kahit sino, mahihirapan tanggapin ito ng biglaan. Jiabao, habang wala pang resulta ang test report, Kin Brao, pag-isipan mong mabuti. ROWVKINB. Pero kahit anong pag-iisip ang gawin mo, hindi na mababago ang resulta. Ikaw ang aking apo. Jiabao, umuwi ka muna. Sige, salamat po. Uuwi muna ako para pag-isipan. Uuwi muna ako para pag-isipan. ROW, Kinb. Ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Chairman, kahit naapo ninyo siya, kailangan kong sabihin, ang arte-arte naman niyang tao. Hindi ba niya nakikita ang kabutihan na ginagawa ninyo para sa kanya? Shen Yue, sabi mo, itong napakalaking kayamanan. Kahit sino mahihirapan tanggapin ito ng biglaan, di ba? Pero hindi agad pumayag si Jiabao. Ibig sabihin, matibay ang kanyang pagkatao at karakter. Ano ba ang dapat kong gawin? Pupunta ako sa Fei-Fei para makipag-usap, para makuha ang payo niya. Song Fei-Fei, sino siya? Bakit mo siya yakap kanina? Buisit na bata, alisin mo ang marumi mong kamay. Putang ina, sino ka? Sino ako? Song Fei-Fei, sabihin mo sa kanya. Ako, ang nobyo mo. Mahal. Natatakot. Huwag kang matakot, Fei-Fei. Sabihin mo sa akin, siya ba ang sinabi mo dati? Ang palaging nanliligaw sa iyo na walang pera. Nanliligaw ako sa'yo? Song Fei-Fei. Magsalita ka nang may konsensya. Putang ina, tingnan mo ang mukha mong mahirap. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang nobyo ni Fei-Fei. Shen Yue, ikaw ba? Sino ang buwisit na babae? Kung hindi mo bibitawan, sasampalin ko rin kayo. Aray. Ang sakit. Mamatay ako. Ngayon, lipunan na may batas.
Makakapanggulo pa ba kayo sa publiko? Tumawag ako sa pulis. Darating ang pulis. Huwag mo kami takutin. Hindi kami natatakot sa iyo, mahal. Tignan mo, inaapi niya kami. Parusahan mo siya para sa akin. Para hindi na siya makialam. Shen Yu, sekretarya ng chairman ng Nancheng Group. Ngayon, kahit konting sugat lang, hihintay ka sa abogado ng grupo. Gusto kong makita kung sino ang may kapal ng mukha, nanakit ng tao, at makaligtas sa batas. Mahal, nagsisinungaling lang yan sa'yo. Chairman ng Nancheng Group. Gabi-gabi bang pumupunta rito ang secretary ng chairman? Ako nga. Totoo nga. Narinig ko. Bata at magaling ang secretary ng chairman ng Nancheng Group. Para siyang tunay na anak na lalaki sa chairman. Lubos ang tiwala sa kanya. Ganyang kalaking tao ang hinanap ang tarantadong to? May ginawa kaya siyang masama? Huwag na tayong makisawsaw sa gulo. Tarantado. Binabalaan kita. Huwag mo nang guluhin si Feifei. Karapat dapat ka ba? Ito pala ang kasintahan mong minahal mo ng todo? Shen Yu, bakit hindi ka mawala-wala? Nandito ako para kay Song Feifei. Paano mo nalaman? Hinanap kita sa bahay mo, sa opisina mo, wala ka. Siyempre, dahil tinamaan ka ng pag-ibig, dito ka pupunta sa kanya. Bakit hindi mo na lang sabihin lahat sa opisina ni President Yu? Yun ang hindi ko masabi. Kasi kaka-resign ko lang sa'yo sa kumpanya mo. Ano? Hindi si Shen Yu eh? Anong karapatan mong magpa-resign para sa akin? Mag-resign. Anong karapatan mo para magpa-resign ka para sa akin? Shen Yu eh, may sakit ka ba? Pinuputol ko ang daan mo pabalik para sa iyo, para hindi mo masaktan si Sir Yu. Tsaka, anong meron sa kumpanyang yun mo para panghinayangan? Matagal na nilang gustong tanggalin ka. Bakit mo ako pinag-resign? Anong karapatan mo? Anong karapatan mong magpa-resign para sa akin? Natanggap ko na ang kontrata mula sa Nancheng Group. Binayaran ko ang penalty mo. At nakipagtulungan sa dati mong kumpanya para sa isang maliit na proyekto. Sa madaling salita, gumastos ako ng malaki para makuha ka. Nababaliw ka ba? Nababaliw ka na ba? Si Sir Yu ba ang nag-utos sa iyo? Igalang mo si Sir Yu. Kahit na ikaw nga ang tagapagmana, wala kang karapatang tawagin siya ng ganoon. Hoy, nandito ka na rin lang. Kain tayo ng merienda. Ito, at ito, aray. At ito, espesyalidad ito ng kanilang pamilya. Kailangan talaga to. Nagpalit ka ng bagong nobya? Di hamak na mas maganda to kaysa sa dati. Aray, huwag kang magsalita ng ganyan. Mga kasamahan lang kami sa trabaho. Aray, sige na. Dali, iserve na ang pagkain. Gutom na ako. Mukhang madalas ka rito kumain dati. Dati, kumain ako rito kasama si Song Feifei. Pero hindi niya gusto ang mga lugar na ganito. Siya, gusto lang niya kumain ng steak. Alam mo ba, yung steak na yon, kalahating buwan kong sahod ang isang kainan. Oy, Shen Yu. Ikaw, isang assistant ng chairman. Bakit ka nandito kumakain kasama ko? Baka hindi ka maniwala. Kung wala si Chairman Yu, baka wala akong makain. Baka hindi ka maniwala. Kung wala si Chairman Yu, baka wala akong makain. Simula pagkabata, nakatira na ako sa isang maliit na barong-barong na 10 metro kwadrado ang laki. Kaming tatlo sa pamilya ay siksikan sa kwartong iyon. Iyon ang kwarto, madilim at basa-basa, at amoy amag sa lahat ng sulok. Kaya ang pangarap ko mula pagkabata ay magkaroon ng sarili kong malaking bahay. Sa totoo lang, wala akong magagawa kung saang pamilya ako ipinanganak. Pero hindi ako kailanman sumuko dahil sa kahirapan. Pero mayroon akong tatay na lasenggo at isang nanay na medyo mahina ang loob. Araw-araw, lasing ang tatay ko. Kapag lasing siya, sinasaktan niya. At minumura ang nanay ko. Minsan, ipinagtatanggol pa siya ng nanay ko at sinasabi sa akin, medyo lang naman napasobra sa pag-inom ang tatay mo. Kaya palagi kong inaasam na lumaki na ako dahil kapag malaki na ako, makakaalis na ako sa bahay na ito. Pero, hindi naman siguro mangyayari agad. Di ba? Ang nanay ko, Hindi naman maganda ang kalusugan. Dahil sa matagal na stress at pagod, hindi nagtagal ay namatay siya. buti na lang at may tatay ka pa. Huwag mo nang banggitin ang tatay ko. Mula nang mamatay ang nanay ko,
Pinatigil niya ako sa pag-aaral. Araw-araw, naglalaba at nagluluto ako para sa kanya. Nagtatrabaho ako para sa kanya. Kahit maliit na pagkakamali lang, sinasaktan na niya ako. Noon, para sa akin, ang pagkamatay ng nanay ko ay kalayaan na para sa kanya. Masaya na siya ngayon. Iniwan niya ako rito at ako naman ang nagdurusa para sa kanya. 14 na taong gulang lang ako noon. Paano ka umalis? Alam ni ate sa komunidad ang kalagayan ko, kaya lagi niya akong tinutulungan. May isang charity company sa lungsod namin. Ipinasa ni ate ang mga papeles ko sa charity company na iyon. Hindi ko malilimutan ang hapon na iyon na nagbago ng buhay ko. Pag uwi ko, nandoon si ate. At isang lalaking magaraang suot, naghihintay sa akin. Alam ko agad na mayaman talaga siya. Lumapit siya sa akin. Lumuhod siya at mahinahon na nagsalita. Batang babae, huwag kang mag-alala. Bukas, makakapasok ka na sa eskwelahan. Sinabi niya sa akin, wala kang dapat isipin. Mag-aral ka lang ng mabuti. Pahalagahan mo ang buhay at mahalin mo ang sarili mo. Siya kaya si Chairman Yu? Siya nga. Ay puta, nakapag-time travel ba ako? Ang pangyayaring ito, hindi man lang maisasadula sa TV. Kaya si President Yu ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kung wala siya, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ano nangyari pagkatapos? Yung tatay mo. Simula nang makatanggap ng tulong mula kay Chairman Yu, lalong lumala ang bisyo ng tatay ko. Walang tigil sa pag-inom, araw-gabi. Hanggang sa namatay siya dahil sa pagkalulong sa alak. Pero sa totoo lang, nakalaya na ako. Nakapag-aral na ako ng walang inaalala. Noon pa man, ipinangako ko sa sarili ko na dapat maging isang mahalaga at kapakipakinabang na tao. Pagkatapos kong makapagtapos sa kolehiyo, diretsong pumasok ako sa Nanching Group at naging assistant ng chairman. Alam kong ito rin ay oportunidad na ibinigay sa akin ni President Yu. Kaya si President Yu, hindi lang siya ang aking tagapagligtas, kundi parang kapamilya ko na rin. Kaya naiintindihan ko na kung bakit ganun ka katapat sa kanya. Hindi lang ako, lalo na ikaw, huwag mong sirain ang tiwala ni Chairman. Sige na, kumain ka na ng pagkain. Kapag lumamig na yan, hindi na masarap. Paglabas ng resulta ng DNA test, saka na natin pag-usapan ang lahat, okay? Oo nga pala, ang sarap talaga ng luto nila dito. Amoy pa lang, masarap na. Masarap ba? Masarap. Magkamukha, talagang magkamukha. Magkamukha? Kanino? Kay President Yu. Pareho kayong mabait at nakakatuwa. Sa negosyo, determinado at mabilis kumilos si President Yu. Kung hindi magtatagal ang Nancheng Group ng ilang dekada. Pero si Chairman, ayaw niyang sabihin sa iyo. Pero sa tingin ko, kailangan mong maghanda sa isip mo na ang grupo ay nakakaranas ngayon ng malaking krisis. Totoo, malaking krisis ang kinakaharap ng grupo ngayon. Sa ngayon, ito lang ang masasabi ko sa iyo. Sana maintindihan at tanggapin mo ang responsibilidad na kailangan mong pasanin sa susunod. Malaki ang naging pagbabago sa kalusugan ng chairman nitong mga nakaraang taon. Kailangan kanya ngayon ng higit kailanman. Paano kung talagang apo ako ni Yu Zhengsheng? Ano ang dapat kong gawin? Tatanggapin ko na lang ba ng ganun-ganon? Ang bigat naman ng responsibilidad na ito. Faye. Hulaan mo kung sino ang nakita ko kanina. Aray, ma. Sandali lang akong nakatulog. Nakita mo na naman kung sino? Ang OA mo naman? Nakita ko yung pobreng si Wang Jiabao. Nandoon sa maliit na bar sa baba natin. Ano ang kakaiba sa pagpunta niya doon? Kung sa Michelin restaurant ko siya nakita, saka lang talaga magiging kakaiba. Hindi. Baka hinihintay niya ako dahil sa nangyari kagabi. Hindi. May kasama siyang babae. Maganda. Mukhang sosyal pero hindi naman. Alam ko na, siguro yung babae kagabi yun. Sabi niya, sekretarya daw siya ng chairman ng Nancheng Group. Si Chen Yukai lang naman ang naniniwala doon. Ang ibig kong sabihin, kahit sino pa siya o kaninong sekretarya, huwag mong pakawalan ang nakamit mo. Dapat mong pakasalan si Chen Yukai. Kailangan mo ring kunin ang pera ni Wang Jiabao para sa akin.
Huwag tayong mag-alala. Huwag kang mag-alala. Chairman Yu ho. Kahit hindi ako ang tunay na apo mo, Shen Yu ay talagang mahusay. Siya, maaari ring panatilihin ang grupo ng kumpanya. Panatilihin. Wang Jiabao. Ano ang sinasabi mo? Chairman, ito ang DNA test na dinala ng institusyon ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi dumaan sa kamay ng iba. Pagkatanggap, diretso kong dinala ito sa iyo. Si, Umalis muna tayo? Shenju ay sigurado. Sigurado. Talagang ang aking panganay na apo. Sabi ko, sigurado. Sigurado talaga. Sabi ko, sigurado. Yuan Yang, nakuha ko na ang anak mo at dinala sa bahay. Chairman Yu. Chairman Yu. Bakit Chairman Yu pa? Tawagin mo na ako na lolo. Shen Yu, magpatawag ka agad ng press conference at pulong ng board. Ipapahayag ko sa lahat ang hinaharap na tagapagmana ng Nancheng Group. Si Shen Yue, Wang Jiabao, sa loob ng 20 taon, walang kasama sa labas. Sa pag-uwi niya, hindi lang dapat magmana ng mga responsibilidad sa kumpanya. Dapat tulungan mo siya at suportahan. Alam mo rin ang kalagayan ng katawan ko, Chairman. Chairman, huwag kang mag-alala, nandito ako. Tutulungan ko si Wang Jiabao na manatili sa posisyon ng chairman. Hindi ako magpapabigo sa iyo. Sige. Inay, halika na. Ano na naman? Parang multo kang nangungulit. Araw-araw na lang. Inay, tingnan mo itong balita. Ito! Ito! Ay naku! Ito ba si Wang Jiabao? Nakasulat pa rin ang pangalan ni Wang Jiabao. Kaya nga, kinukumpirma ko sa'yo. Ay naku! Anak ko! Itong napakalaking kayamanan. Totoong darating na. Ay, inay, ano na namang napakalaking kayamanan? Paano nagkaroon ng tulad mong tanga? Si Wang Jiabao ang magmamana bilang chairman. Ikaw naman ang magiging Madam Chairman. Pagkatapos, sa atin na ang buong Nancheng Group. Pero ang dami niyang masasakit na sinabi sa akin noon. Hindi kaya niya ako pag-initan? Hindi siya magkakaganoon. O sige, tanga ka nga. Si Wang Jiabao ay isang simplang noon. Matagal kang inayawan, 3 taon kang hinabol. Ngayon, kumaway ka lang, susunod na agad siya sa'yo. At saka, hindi ka ba marunong gumamit ng paraan? Pero paano naman si Chen Yukai? Hindi kaya niya ako patayin? Hindi siya maglalakas loob. Sa panahong iyon, ikaw na ang Madam Chairman ng Nancheng Group. Wala siyang lakas ng loob para gawin iyon. President Ju, hindi ako sumasang-ayon. Hindi alam kung saan nagmula, baguhan. Sabihin mo lang ang lahat ng shares na iniwan. Sa totoo lang, hindi mo rin binigyang pansin ang mga shareholder namin, di ba? Paano naging baguhan? Kinumpirma ko ang relasyon sa dugo sa Jiabao. At siya talaga ay miyembro ng pamilya Yu. Ang mga direktor na narito, alam din ng lahat. Kung ang Yuan Yang ay narito pa, ang posisyon ko ay para sa kanya rin. At ang Jiabao namin ay anak ng Yuan Yang. Ngayon, ipinapasa ko ang shares ko sa Jiabao. Ano ang problema dito? Ito ba ang power struggle sa malaking grupo? Malinaw na ito ay pinag-usapan ng maaga para ilagay sa alanganin ang matandang presidente. Mga direktor na narito, mayroon kayong karapatan magrekomenda. Pero 80% ng shares ng grupo ng kumpanya nasa Presidente Yu bilang ganap na executor. Sa tingin ko, may karapatan siyang ipamahala ang shares niya. Naipadala ko na ang resulta ng pagsusuri sa pagkaama ni Wang Jiabao at Presidente Yu sa mga cellphone ng lahat. Sa tingin ko, ang paghalili ng Wang Jiabao sa kumpanya ay usapang panahon lang. At narito pa ang Presidente Yu. Hindi dapat kayo mag-alala. Shen Yue, ikaw lang ay isang secretary. Kung wala ang Presidente Yu, hindi mo alam kung saan ka naroroon. Sa pulong ng lupon, nandito ka at nag-iingay. Ano ka ba? Kahit na miyembro kayo ng Board of Directors, nandito pa rin ang lumang chairman. Hindi pa rin dapat kayo magsalita ng walang galang, lalo na't nakaupo pa rin si Chairman Yu. Alam kong ang pag-upo ko rito ngayon ay magdudulot ng maraming pagdududa at pagtatalo. Pero hindi ibig sabihin ito na ako'y uurong o susuko.
Kung may pagdududa kayo sa paternity test, handa akong sumailalim sa pangalawang pagsusuri kasama ang bawat direktor kung may pagdududa kayo sa desisyon ni Chairman Yu bilang miyembro ng pamilya Yuo. Bilang magiging tagapagmana ng Nancheng Group, hindi ko hahayaan na mangyari ito. Baka hindi nyo ako masyadong kilala. Kahit na ang dating kumpanya ko ay hindi kasing laki ng Nancheng Group, ako ay nagtapos sa isang nangungunang universidad sa bansa na may hawak na national scholarship at direktang pinasok sa master's program sa management. Kahit na wala akong karanasan sa pamamahala, naniniwala ako sa kakayahan kong matuto na sa pinakamaikling panahon ay masasanay at makokontrol ko ang operasyon ng grupo. Bukod pa rito, pareho kaming nagtitiwala at gumagalang Assistant Shen. Madali kong matatanggap ang mga responsibilidad sa grupo. Ang pagpupulong ng board ngayon ay para anunsyuhan ang aking desisyon sa paglilipat ng shares. Siyempre, tulad ng nakikita ninyo, nandito pa rin ako, ang matandang ito, at handang lumaban, nakaupo ng matiwasay at nakikipaglaban kasama ninyong lahat. At saka, ang mga kabataan ngayon ay talagang kahanga-hanga. Hindi na kailangang mag-alala ang lahat. Ang Nancheng Group, mula sa loob hanggang labas, ay siguradong matibay at hindi matitinag. Yamang wala namang tutol ang lahat. Dito na tayo magtapos. Talagang apo ako ni Yu Zhengsheng. May dating, may lakas ng loob. Kapag ikaw na ang nasa grupo, panatag na ang lolo mo, Gut, Shen Yue, sa loob ng maraming taon. Alam mo naman, sa loob ng lahat ng taong ito, itinuring kita bilang anak ng pamilya Yu. Bilang anak ng pamilya Yu, kahit wala ako, kailangan mong tulungan si Jiabao. Naiintindihan ko. G. Yu, huwag kayong mag-alala ng ganoon. Malakas pa naman po ang katawan ninyo. Kailangan pa rin ninyong mamuno sa grupo. Yu pa rin ang tawag. Gusto mo bang patayin ang lolo mo? Hindi pa ako sanay. Lolo. Masaya na ba kayo ngayon? Masaya. Masaya na ako. Kanina sa pulong ng lupon. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Parang ang sama naman nila sa babae. Hindi ko talaga matanggap yon. Sa totoo lang, nasanay na ako. Noong anyayahan ako ni Chairman na magtrabaho sa kumpanya, marami nang nagsalita laban sa akin. Ang totoo, natatakot sila. Natatakot? Sa ano? Dahil ako ang mga mata ni Chairman Yu. Alam nilang malapit ako kay Chairman Yu. Kaya nababanggain ang interes ng iba. Ano ba ang pakay ng mga board member kanina? Sabi ko na sa'yo dati. Namatay ang anak ni Chairman noong kalagitnaan ng buhay niya. Dahil sa matinding lungkot, ang asawa niya nagkasakit ng malubha at ilang taon lang pumanaw na rin. Mula noon, hindi na muling nag-asawa si Chairman. At sa panahong iyon, naging target siya ng ibang shareholders. Gusto nilang makuha ang shares ni Chairman. Ang iba sa kanila, kamag-anak pa mismo ni Chairman. Ganun pala. Habang tumatanda si Chairman, bigla na lang sumasama ang kanyang kalusugan nitong mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung saan nakuha ng mga shareholders ang balita, pero akala nila may pagkakataon sila. Maraming beses na nilang iminungkahi sa pulong ng lupon na magpahinga na ang tagapangulo. Ang gusto lang naman talaga nila ay makuha ang shares ng kumpanya, di ba? Naiintindihan ko na. Gusto nilang bawasan ang kapangyarihan ni Lolo sa pamamagitan ng grupo. Gamit ang pangalan ng grupo, pipilitin nilang ilipat ni Lolo ang kanyang shares. Unti-unti nilang kinukuha ang kontrol sa grupo. Hindi ko inakala. May laman pala ang ulo mo. Akala ko kasi. Akala mo, delivery rider lang ako? Ang double bachelor's degree ko, hindi basta-basta nakuha yon. Kulang lang ako sa pagkakataon. Ang pagdating ni Wang Jiabao, akala ko magdudulot ng kaguluhan. Pero bakit ngayon, napakapanatag ng loob? Sige na. Kakasabi ko lang ng ilang salita. Bigla kang naging pabiro, pero ngayon, ang kumpanya ay nakakaranas ng napakaseryosong problema. Kailangan nating magmadali at bumilis. Okay na. Kahit hindi para sa sarili ko. Kailangan din para sa matandang iyon. Hindi. Para sa lolo ko. Jiabao. Sa wakas, nakita na kita. Bakit mo ako binablock? Jiabao. Bakit hindi mo ako kinontak nitong mga nakaraang araw? Alam mo ba,
kung gaano kita kamiss, Jiabao. Galit ka ba sa akin? Ang ginawa ko noon ay para subukan ka lang. Sino ang mag-aakalang hindi ka pala matatag? Song Fei, ang foundation mo ay nadumihan na ang suit ko. Nako, ang sama mo. Paano mo nasabi iyon sa akin? Sige na, Jiabao, kahit hindi ka pumasa sa pagsubok. Pero pinatawad na kita. Basta sa hinaharap, mas mabuti kang trato sa akin. Song Fei. May misunderstanding ba sa pagitan natin? Naalala ko, sinabi mo noong huli. Sinabi mong hindi mo ako nobyo at lagi kitang kinukulit. Si Chen Yukai ang tunay mong nobyo, hindi ba? Si Chen Yukai ay hinanap ko lang para magalit ka. Para patunayan na tunay kang nagmamahal sa akin. Alam mo naman, 3 taon na tayong magkasama. Napakahalaga ng mga panahong iyon. At alam ko na ang totoong pagkatao mo. Sa tingin ko, mas bagay na tayo. Huwag kang mag-alala, Jiabao. Tatagalan ko ang pressure mula sa mayayamang pamilya. Palagi akong magiging kasama mo at susuporta sa iyo. Talagang walang hiya. Sino ang sinasabi mong walang hiya? Mukhang hindi ka pa rin natuto sa huli. Gusto mo ba naturuan kita sa harap ng maraming tao? Jiabao, tingnan mo ang babaeng ito. Subordinate mo siya, di ba? Sige, turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Para malaman niya kung sino ang tunay na babae sa bahay na ito. Song Fei, may sira ba sa utak mo? Sinong nagsabing ikaw ang babae rito? Hoy, madi ang galawan nitong siraulo. Dati, kapag kumaway lang ako, tatakbo na siya papunta sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong magdagdag ng gatong. Wang Jiabao, huwag mong isipin na ako'y babaeng materialista. Sinong pamilya ang hindi nagbibigay ng dote kapag ikakasal ang anak? Sabi ng nanay ko. Hindi naman ito kalakihan. Magbigay ka lang ng 3 mansion. 1 kalinan at 100 milyong pisong cash. Oo nga pala, pati 30% ng iyong shares. Saka kita pakakasalan ng marangya. Song Fei, hindi naman kalakihan ang hiningi mo at ng nanay mo. Alam mo pang humingi ng shares. Karapat-dapat ka ba? Hindi mo pa alam, ako ang tunay na nobya ni Wang Jiabao. Pagdating sa edukasyon, sa ganda, sa taste, sa alin ka makakapantay sa akin. Matagal na akong sekretarya ng lolo ni Jiabao. Alam na alam ko ang grupo at ang pamilya Yu. Alam ko ang hilig ng lolo. Alam ko ang paborito niyang pagkain. Nauunawaan ko rin ang kailangan ni Jiabao ngayon. Makikita ko siya kung kailan ko gusto, makikita ko siya. Kaya mo ba yun? Sa totoo lang, mula pa nang unang makita ko si Jiabao, gusto ko na siya. Hindi katulad mo, babaeng nakakasuka. Hindi ito ang karaniwang ikaw. Babae kang nakakadiri. Binabalaan kita. Ako ang magiging future young madam ng Nancheng Group. Ang lakas ng loob mong magwala sa teritoryo ko. Sa tingin mo ba may magandang kahihinatnan yan para sa'yo? Ikaw, kayong dalawa. Wang Jiabao, hindi ito ang katapusan nito. Magsisisi ka. Ikaw, kanina ay. Wala lang. Binabayaran ko lang ang utang na loob sa'yo. Huwag kang mag-isip ng malalim. Si Yananga. Tara na, ilibre kita. Salamat sa pagsagip mo sa'yo kanina. Wang Jiabao, ikaw na ngayon ay mayaman na Ginoo na may bilyon-bilyong ari-arian. Akala ko ililibre mo ako ng masarap. Dito lang tayo kakain. You. Anong masarap sa steak salad? Maliit ang serving at walang lasa. Kung ayaw mo sa akin, luxury ang ipapakain ko sa'yo ngayon. Tara. Nagbibiro lang ako. Gusto ko ang mga lugar na ganito. Gusto ko ang amoy ng buhay ng tao sa mga maliit na lugar na ganito. May puso. At masarap ang pagkain. Kaya, magkapareho tayo ng pananaw. 2 matinding laban ang kinain ng lakas ko ngayon. Mamaya, kumain tayo ng marami. Parang siguradong haharapin ka ng board of directors sa hinaharap. Hindi sila basta-basta magpapahinga. Pagkatapos ng lahat, ang yaman ng chairman na ito ay makakaakit ng sinumang makakita. May mga kakaibang nangyayari ba sa kumpanya kamakailan? O may mga hindi matatag? Meron. Pero hindi naman ito malaking problema. Sobrang nakakapagod lang ng enerhiya. Dati, si Chairman Yu ay hindi ba dahil sa kalusugan. Nagbakasyon ng mahabang panahon ang personnel ng kumpanya. Samantalang wala si Chairman Yu, ay pinaalis ang ilang matagal ng empleyado sa base. Sa magandang pangalan, ito ay para sa pagbawas ng gastos. Pero sa totoo lang, ito ay para ilagay ang kanyang mga tauhan.
Kamakailan, kumakalat na rin sa internet ang ilang negatibong impormasyon tungkol sa grupo. Sinasabing binabawasan namin ang benepisyo ng empleyado at may mga butas sa pamamahala na nagdulot ng isang panahon na maraming empleyado ang umalis. Gawa ng mga kasamahan at kalaban. Sa totoo lang, simple lang. Palagi kong iniisip na ang base empleyado ng grupo ang pinakamahalaga. Patatagin ang ugat. Lahat ay magiging maayos. Sige, Mukhang may mga bagong ideya ka, sabihin mo. hindi naman ito bagong ideya. Ito lang ay para pataasin ang benepisyo ng base empleyado. Ang lahat ng uri ng tulong ay dapat tumaas ng 10%. Kasabay nito, dagdagan ang pag-aalaga sa pamilya ng empleyado. Kasabay nito, suriin ang tulong sa pagtrato sa lahat ng management, gastos sa pagpupulong at pag-anyaya. Sa totoo lang, ang Nancheng Group ay malaki at mayaman. Hindi naman kulang sa isa o dalawa. Pero ito ay magdudulot ng galit sa base empleyado na magpapaisip sa management na ito ay hindi nakasulat na patakaran. Ngayon, kailangan natin ng isang panukat. Ang mga ginagawa ay dapat maayos. Kahit na ito ay karaniwan, pero sang-ayon ako. Ito rin ang prinsipyo na palaging sinusunod ng chairman. Pagkatapos ng lahat, ang empleyado ang pinakamahalaga sa grupo. Kaya nga, kapag ipinatupad, tiyak na magkakaroon ng panahon ng pag-aalangan. Pero naniniwala ako na ito rin ay para takutin ang mga kalaban. Talaga, gusto kong magpakain sa'yo, pero patuloy lang akong nagtatanong tungkol sa trabaho mo. Ay, ako lang ang nakasagabal. Sa tingin ko, okay lang. Masisiyahan si Jiyu sa pagiging masigasig mo sa trabaho. Talagang matutuwa siya. Supling ng chairman talaga. Nakikita ko na ang dating ng chairman sa'yo. May personal na tanong ako. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Sabihin mo, Matagal na tayong magkakilala. Pero, palagi kang nag-iisa. May nobyo ka ba? wala rin akong oras para mag-date. Para pasalamatan si G. Matagal na akong nagtatrabaho ng mabuti simula nang pumasok ako sa kumpanya. Pero hindi kasalanan ni Jiyu. Naaawa ang chairman sa'yo dahil nag-iisa ka. Marami siyang ipinakilalang nobyo sa akin. Pero lahat, tinanggihan ko. Bakit ako nagiging masaya nang malaman kong single si Shen Yue? Ano ang ibig mong sabihin sa tanong mo? Wala. Nagtataka lang ako. Napakaganda mo at napakahusay. Pero, single pa rin. Oo nga pala. Jiabao, hindi ko na itanong. Saan ka ba pupunta? Hindi ka ba nakatira sa bahay ng chairman? Hindi. Hindi ako masyadong komportable. Ang kuwartong binigay niya sa akin ay napakalaki. Parang may tao na nagtatago sa loob. Sinabi ko sa Chairman Yu, uuwi muna ako sa aking kubo. Shen Yu, gabi na. Umuwi ka na. Mag-uuwi lang ako. Sabay tayong maglakad. Wala rin akong gagawin. Para mag-relax lang. Papatawag ko ang driver mamaya. Sige, lakad tayo. Wang Jiabao, huwag kang tatakbo. Gao Yufen, ikaw pala? Wang Jiabao, hindi ka pwedeng tumakbo. Ilang araw lang ang nakalipas. Ako, biglang naging Gao Yufen na? Wang Jiabao, hindi ka pwedeng umalis. Ito ba yung pokpok na to? Na nagpaiyak sa aming Feifei ng ilang araw? Umuwing umiiyak at ayaw kumain? Ngayon, may bago ka ng babae. Gusto mo nang magtaksil, no? Gao Yufen, magsalita ka ng may respeto. Kung hindi, isasakdal kita sa paninirang puri. Sinasabihan mo pa ako ng batas para takutin? Akala mo natatakot ako? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ako masasatisfy ngayon, walang makakaalis dito. Gao Yufen, sasabihin ko sa'yo, ikaw yung nagsabi dati na mukha akong mahirap, na hindi ko kayang magbayad ng dowry sa pamilya ninyo, na hindi ako karapat-dapat kay Song Feifei. Ikaw rin, ang nagpakilala ng mayamang lalaki kay Song Feifei. Gumagawa ka ng mga kalokohan sa likod ko. Akala mo hindi ko alam? Di ba anak ko yon? Pinaghirapan kong palakihin ng ganito kalaki. Anong masama kung humingi ako ng konting pera? Gusto ko pang mapangasawa ng anak ko ang mas may kaya. Ikaw naman ang gusto kong tanungin, Wang Jiabao, nasayang mo ang ilang taon ng buhay ng anak ko. Ngayon ayaw mo nang umako? Walang pag-asa. Huwag kang magsalita ng ganyan kaarte. Pinaghirapan mo bang palakihin si Song Feifei sa mga taong yun? O sa mga taong yun? Si Song Feifei ang nagbabayad ng mga utang mo? Mag-ina kayong dalawa. Pareho kayong mga vampira. Binabalaan kita. Huwag mo kaming harangan. Kung hindi, talagang hindi ako magpapahinuhod. Aray,
Halika't tingnan ninyo. Ang anak ng Nancheng Group, isang underdog success story. May bago na siyang babae, pinabayaan na ang kanyang asawa. Siya, isang trader. Gao Yufen. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? 3 taon nang kasama ni Fei Fei si Wang Jiabao. Akala mo ba walang kapalit yon? Sasabihin ko sa'yo, ang kabataan at dignidad ng isang dalaga. Akala mo, basta-basta na lang ibibigay? Sabihin mo na ng diretsyo, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba ang kailangan para bitawan mo si Wang Jiabao? Gusto ni Wang Jiabao pakasalan ang anak kong si Fei Fei. Imposible. Kalimutan mo na yan. Inaasahan ko nang hindi mo papayagan. Sige, magbigayan na lang tayo. Ako, hindi na kita guguluhin. Pero dapat mong bayaran ang anak ko para sa pinsalang emosyonal. Si, Bayad pinsala sa damdamin. Magkano ang gusto mo? Hindi naman kalakihan. 10 milyon. Oo nga pala. At yung mansyon sa lungsod. At 5 milyon taon-taon para sa aking allowance. Dahil sa'yo, hindi makapag-asawa ng mayaman ng anak kong si Fei Fei. Nabigla ako ng husto. Nagkasakit ako. Kailangan kong magpagaling. Hindi naman kalabisan yon, di ba? Hindi nga naman kalabisan. Paano kung hindi namin ibigay? Hindi ibibigay? Hindi? Araw-araw akong pupunta sa harap ng kumpanya nyo at sisigaw ng pangalan ni Wang Jiabao. Hoy! Wang Jiabao! Ang nanay mo ay isang mahirap lang na babae. Paano siya nakapag-asawa ng anak ng may-ari ng Nancheng Group? May kwento talaga sa likod nito. Kailangan kong gumawa ng istorya. binabalaan kita, Gao Yufen. Binabalaan kita. Gao Yufen. Huwag kang magpakalabis. Gao Yufen. Sasabihin ko sa'yo, ang bawat salita at kilos mo kanina. Na-i-record ko lahat. Kitang-kita sa video na minamata mo si Wang Jiabao. At ang pagkalat ng maling chismis ay panggigipit na. Ipapasa ko ang ebidensya sa autoridad sa pamamagitan ng abogado. Maghanda kang panagutan ito sa batas. Ma, umuwi ka na. May problema. May nalaman si Chen Yukai. Hindi ko alam kung saan. Alam niyang niloko natin siya. Nagbabanta siyang maghihiganti. At bigla na lang dumating dito sa bahay ang mga pinagkakautangan mo. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Bumalik ka na. Bilis! Ikaw, kayo, sige, maghintay kayo. Maghintay kayo. Ikaw ang gumawa? Paano mo nalaman? Hindi ako kumikilos ng walang plano. Ang mga koneksyon mo, bago pa man kayo magkakilala ng chairman. Naimbestigahan ko na ang lahat. Karapat dapat sa mag-ina ang parusa. Malamang sa ngayon. Nasa harap na ng bahay nila si Chen Yukai. Hindi kumikilos ng walang plano. Mabuti. Nakahanda na ang lahat, hintayin na lang natin ang bukas. Mula nang pumasok ako sa grupo ng kumpanya, sinusunod ko ang mga aral ng dating chairman. Magsimula sa maliliit na bagay. Alagaan ang mga ordinaryong empleyado. Sa aming pagsisiyasat ni Secretary Shen, may napansin akong kakaiba. Bakit maraming matagal ng empleyado ang tinanggal sa grupo? Pinalitan ng mga bagong mukha. Paulit-ulit na binabawasan ang benepisyo ng mga empleyado, samantalang ang reimbursement ng ilang miyembro ng board ay dumoble ng dumoble. Totoo ba yan? Noong nagbakasyon ang chairman, ang ilang kumpanyang nakalista sa blacklist ay naalis nang hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Alam na rin naman ng chairman ang lahat. Ang mga ebidensyang dinala namin ngayon ay hindi para manisi ng sinuman. Sa halip, ang nais kong sabihin, maganda ang paggaling ng dating chairman at kaya pa niyang pamunuan ang grupo. At marami pa akong dapat matutunan sa inyong lahat. At sa posisyon Ang galing mo, Jiabao. Ang galing talaga. Nakita mo ba yung mga matatandang lobong yun? Namutla na ang mukha nila. Lolo, tungkol sa bagay na ito, matagal mo na bang alam? Talagang apo ko nga. May talino. Sa kumpanyang kasing laki ng Southern City Group natin, isang malaking grupo, paano walang kahit konting kapintasan? Sa lahat ng bagay, may prinsipyo, pero kailangan ding isaalang-alang ang pakikisama. Maaari namang magmaneho ng palihim ang mga nasa lupon ng mga direktor, pero hindi natin pwedeng gawing sobra. Kaya nga,
Gusto kong makita kung paano mo haharapin. Gusto ko ring gamitin ang iyong kamay para magsagawa ng operasyon. Lolo, sa pagkakataong ito, salamat kay Shen Yue. Kung wala si Shen Yue, hindi ako makaka-adjust ng ganito kabilis. Lolo, ang tagal na ni Shen Yue sa tabi mo. Tapat siya sa'yo. Huwag mo nang sabihin, Jiabao. Ang utang na loob ko sa chairman, dapat ko lang gawin yon. Noong nakaraan, may narinig ako, kayong dalawa sa gusali ng grupo. Magkayakap, parang close na close. Wala yun. Nagkakamali ka, chairman. Wala talaga yun. Naiintindihan ko. Mga kabataan naman. Parang hindi naman ako naging bata. Alam mo ba, Apo, nitong mga nakaraang taon, marami akong ipinakilalang nobyo kay Shen Yue. Wala siyang nagustuhan. Ang swerte mo, ngayon, maganda ang panahon. Pwede akong maglibot-libot. Ako na, Apo. Chairman. Wang Jiabao, anong ginagawa mo? Bitawan mo? Bitawan? Basta mag-resign ka kay Lolo. Ngayon, may ako na si Lolo. Pero kailangan kita. Maging sekretarya mo ako. Habang buhay. Masaya ang lahat. Pwede nang magretiro.